Malacanang has respectfully declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Kasi hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Good evening, Mayor, and welcome to the big story. Good evening, Seth. Good evening, Sonia and Pauline, and to our viewers. Thank you for having me. Well, Malacanang has respectfully declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Kasi hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Hay nako, anong sabi natin ano? Delikado. Ako, this is my opinion lang. Involved si Marcos dito. Involved si BBM dito sa flood control projects na ito, no? Sa anomalya kasi pinagmalaki niya ito eh. At ibig sabihin, pag pinagmalaki mo sa zona, garantisado ito. Siya rin naman ang mga pumipirma sa mga budget di ba? No. Pero ito, si Magalong nagpresenta po, hindi nag-suggest lang, hindi naman ata nagpresenta, sabi niya, meron kaming hawak na ebidensya. Talagang matindi po. Grabe po ang ginamit na term dito ni Magalong ay hindi ko alam kung sugapa ang ginamit niya. Pero ibang klase po ang pangungurakot ngayong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So sa hawak niyang ebidensya, gusto niyang maging isa sa mga investigador. Pero tinanggihan ni Bongbong Marcos. Yan, nakita na po natin. Alisin muna natin yung picture ni Magalong dito. Nakita niyo yung reaction. Una pa lang, may sinasuggest na at merong sinasabing hawak na ebidensya si Magalong at si Lacson. Pero iba agad ang reaction ni Claire. Parang defensive. Di ba? Sabi nga ni Magalong, na-discuss po natin sa vlog natin kagabi. Kung hindi nyo po napanood yun, panuorin nyo, habol po kayo doon. Napaka-sarcastic. Bakit naman ganyan si Claire? Tinira na rin ni Magalong si Claire. Bakit naman ganyan si Claire? Napaka-sarcastic. Hindi naman kami kalaban dito. Magkakampi nga tayo eh. Alam nyo kung bakit? Guilty. Ano yun? Defense mechanism yun ni Claire. So, syempre, sabi nga natin, ano ba to si Claire? Nagsasalita ba siya ng sarili niyang boses o ito yung puso at boses ng Malacanang? Ngayon po, napatunayan natin, yun po ang lagay. Yun po ang saloobin ni Bongbong Marcos. Ayaw niya dito sa mga investigasyon ni Mayor Magalong. 'Di ba? Nagdudugtong-dugtong eh. Kasi wala namang problema, 'di ba? Tumutulong nga eh. Ang gusto, alam mo gusto? Kung meron kayong ebidensya, i-submit nyo na. Alam mo dating, sino-sino dito, yung mga kaedad ko, taas ang kamay, 50 plus. Ako po 51. Sino dito? Yung mga, di ba ganyan yung mga bida before? Na yung mga pulis, merong re-raid din? Na-i-intercept yung raid? Bakit? Kasi involved yung bossing. Di ba? At yung bossing, ang nagsasabi, ang nagsisiwalat, umalis kayo dyan, re-raiding kayo. Hindi po nating pinangbibintangan ganun si Bongbong Marcos. Pero, nung narinig ko yun, pinasasubmit ni Claire yung ebidensya kay Bongbong Marcos. Isubmit nyo na lang sa presidente kung kayo ay merong ebidensya. Ibang dating. Parang gusto niyang malaman, teka muna, isa ba kami sa dawit dito? Huli ba kami dito? Guilty. Sa akin, guilty. Alam nyo, lagi ko nakakwento rito, madalas po ako manood ng crime investigation. You know? At ito is true to life ha. Yung forensic, hindi katulad sa atin, puro eyewitness. Yung mga investigador, puro eyewitness eh. Yung mga pinapanood ko forensic, may science.
alam nyo daw, yung gumawa ng krimen, 100% pagkagawa ng krimen, aalis. Tapos babalikan niya. Bakit? Gusto niyang malaman kung ano ang status kung mahuhuli siya. Gusto niyang makiramdam kung hanggang saan ang alam ng otoridad. Kaya biglang pumasok sa isip ko, eto'y akin lang naman. Hindi natin pinagbibintangan si Bongbong Marcos. Pero parang, ang weird, gusto mong pasubmit sa presidente yung ebidensya, tapos, ngayon, ayaw mo naman pala maging parte ng investigasyon si Magalong. Anong purpose? Di ba ang hirap pag-connect? Ganyan lang naman ang pagtingin sa isang sitwasyon eh. Gusto mong isubmit yung ebidensya, pero ayaw mo siya mag-imbestiga. Wow! Naaamoy nyo ba yung naaamoy ko? Nako, delikado yan. Ay, nako, delikado. O sige, puntahan po natin, balikan natin si... Ito, pakinggan po natin. Nag-volunteer lang ako sa asaaling wala sila kasi wala silang makita pa. Unang-una, just would like to emphasize that the investigation should be conducted by a third party. Mismo. Yan, isa pa yan. Dapat ang mag-iimbestiga third party. Yung pagiging guilty ng Kamara, sabi ni Puno, dapat wag nyo kaming pangunahan kami mag-imbestiga. Nafe-feel nyo yung pagka-guilty? Defensive? Ganito din kay Bongbong Marcos. No? Third party ang mag-imbestiga. Kasi kung ikaw rin, Marcos, ang mag-a-assign, or secretary mo na naman, mamaya si Boying na naman, o ito magkapatid na Rimulya. Baka saan tayo mauwi? Di ba? Isipin, no? Baka mamaya i-assign niya si Boying tsaka si yung kapatid niya, basta sila. Si Boying, expertise niya, nang hilig maghanap ng buto. Baka maghanap yan, oy, dito kaya nagbabaha kasi maraming buto. Pambihira, may nalaglag pa saglit. Di ba? So, tama si Magalong, dapat third party mag-imbestiga. An independent body. That is actually the intent. Yun ang gusto kong ipahiwatig sa kanila. Hindi yung mismong mga akusado, kaya yung mga, kung sino yung mga involved, sila rin na mag-imbestiga sa sarili nila. Or kaibigan nung mga akusado. Kaibigan nung mga kontraktor. Magkakamag-anak pa man din sila dyan. Kumbaga, it's a question of moral ascendancy. Para mong sinabihan yung kriminal na, okay, sige, imbestiga mo na yung sarili mo, patapos mukha ka na rin ng mga ebidensya, patapos pailan mo na rin yung kaso mo. Ganun ang nangyari. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya hindi po ako nagpupumilit. Nag-volunteer lang po